At muli magandang umaga po sa ating lahat. At napakaganda ng ating inawit. At ito ay Hari ng Kalangitan, Sovereign Ruler of the Skies. At sabi rito sa verse 1, Hari ng Kalangitan, biyaya at karunungan. Aking mga panahon, tangan ng Panginoon. So, ang ating pong inawit na ito ay may kaugnayan sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga. At ang topic nga po ng ating pag-aaralan ngayon ay mga katangian ng Diyos. At kung babalikan ko po ang mga nakaraan, napag-aralan natin na may dalawang kapahayagan o revelasyon ang Diyos sa tao. Una, yung tinatawag na general revelation, ang pangkalahatang kapahayagan ng Diyos sa tao. At gayon din yung special revelation o ito yung tumutukoy sa salita ng Diyos. So pinakikita rito na ang general revelation ay patungkol sa paglikha upang makita ng tao na may makapangyarihang Diyos na lumikha. Pero hindi po sapat ang general revelation para po makilala natin ang Diyos. Kaya nga po merong special revelation na ito po ay yung salita ng Diyos na sa pamamagitan nito makikilala natin ang Diyos, makikita natin ang relasyon ng Diyos sa tao, at makikita rin din natin dito ang kaligtasan. So, sa kabila ng general revelation at special revelation, may kanya-kanyang opinion ng tao tungkol sa katangian ng Diyos. Dito sa ating handout, may dalawang opinion tungkol sa katangian ng Diyos na pinaniniwalaan ng tao. At una, merong opinion na nagsasabi, hinahayaan ng Diyos ang tao na magpatakbo ng kanilang sariling buhay sa mundo. Makikisangkot lamang ang Diyos sa mga natatanging okasyon. At yung ikalawang opinyon na pinaniniwalaan ng tao, sinusubukan ng Diyos na gumawa ng mabuti para sa tao, sa kapahintulutan ng tao. Walang kakayahang tumulong ang Diyos sa tao kung hindi tutulungan ang kanyang sarili. So, nakita po natin na meron talagang sari-sari, iba-ibang opinyon ng tao sa Diyos. At ang punaan natin po dito, may epekto sa pamumuhay ng tao ang paraan ng kanilang pagkilala sa Diyos. So may epekto po kung anong paniwala natin sa Diyos, kung anong opinion natin sa Diyos, yun po ay may epekto sa ating buhay. Kaya dapat talaga nating malaman ang katangian ng Diyos. So ang punto, ang maling pagkilala sa Diyos ay hahantong sa maling pamumuhay, kaya dapat nating malaman at kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang katangian. Kaya po dito po sa ating pag-aaral, ang gagamitin po natin teksto ay ang Isaiah chapter 4 verse 9, then Isaiah chapter 40 verse 12 to 18, then Isaiah chapter 40 verses 28 to 21 to 28. So, ang konteksto po ng Isaiah, ang mga Israelita ay ipatatapo ng Diyos sa ibang bansa bilang kanyang parusa sa kanilang pagsira sa kanyang tibanan. Para sa mga Israelita, kung mangyayari ang mga ito ay nagpapakita ng pagkatalo ng Diyos.
So yun ang paniwala ng mga Israelita na kung sila ay matatalo, ay ito'y katalunan ng Diyos. So ito siguro ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay lumayo sa Panginoon at sila ay hindi nakatupad sa tipan ng Diyos. At hamon po sa mga Israelita, ayon po dito sa verse 9, tingnan ang inyong Diyos. Behold your God. Sinabi ni Propeta Isaiah na ito nga si Propeta Isaiah ay isa sa mga major prophets. Ito po sinabi niya siya po ay sa mataas na lugar. So dito po sa sinabi niya, tingnan ang iyong Diyos, behold your God, parang inihahanda po ni Isaiah ang sarili ng mga Israelita. So yung mataas na lugar ay parang pulpito na kung saan ay ipapahayag ni Propeta Isaiah ang salita ng Diyos. So nagbigay siya kung sa ating worship, ito yung tinatawag ng call to worship. So inihahanda po ang sarili ng mga Israelita para sa sa salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. Kaya sa verses 12, 13 to 14, 25 to 26 ng chapter na ito, ay ipinahayag po ni Isaiah ang mga katangian ng Diyos. At ang mga sumusunod ay ang katangian ng Diyos. At ang unang katangian na ating pong pag-aaralan, ang Diyos ay walang hanggan sa kakayahan. God is infinite in His immensity. Pakibasa nga po sa verse 12. Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumuka sa langit ng sa pamamagitan ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga timbangan at ang mga burol sa timbangan. Ayon po sa binasa, pinakikita po ni Isaiah ng Israel sa pamamagitan ng mga tanong upang makita o maalaala ng Israelita na Diyos ay walang hanggan sa kakayahan. Ang Diyos ay walang hanggan sa kakayahan. So, kung ating pong papansinin ang salitang paalaala, marahil alam na ng mga Israelita ang mga katangian ng Diyos. Maring ito ay itinuro sa kanila ng kanilang mga ninuno at naranasan nila ito personally ang katangian ng Diyos. Kaya ito po ay isang palaala ni Propeta Isaiah sa mga Israelita. At dito nga po sa ating binasa, sinasabi po rito sa pamamagitan ng tanong, sino ang makakapagtakal sa tubig sa pamamagitan ng palad ng kamay? So ang tubig na tinutukoy dito ay lahat ng tubig sa mundo. Mari ito yung dagat, batis, ilog at iba pang bodies of water. At pinakikita lang po dito na walang tao na makakagawa ng mga ito kundi ang Diyos lamang. At nakita rin natin sa ating binasa, sino ang sumulat sa langit, sumukat sa langit ng kanyang dangkal. At makikita po natin na sino nga ba naman ang makakasukat sa langit. Kahit na mayroong mga advanced technology, may mga advanced knowledge sa siyensya, hindi po ito kayang gawin ng tao. So, pinakikita lang po dito, ang Diyos lamang ang makakagawa nito at wala nang iba. At dito rin sa ating binasa, sinasabi, sino ang sumulat sa langit ng kanyang sa kanyang dangkal? Ito po pala, sino ang nagsilid ng alikabok ng lupa sa isang takal? Ang tinutukoy dito ay pagsisilid ng lahat na alikabok sa mundo sa isang dampot lamang. So, sino nga kaya ang makakagawa nito?
buong alikabok sa mundo dadamputin sa isang iglap lamang. So napakamarami nating technology, pero anumang advanced knowledge ng tao patungkol sa kalikasan o sa mga bahaging ito, wala pong makakagawa nito kahit na mabunaw ang mundo, hindi ito magagawa ng tao. So pinakikita po rito na ang Diyos lamang ang makakagawa nito at ito ay hindi kayang gawin ng tao. At dito rin po sa binasa kanina, tinatanong din ni Propeta Isaiah, sino ang tumimbang ng mga bundok at burol sa timbangan? So, sino ba ang tumimbang ng bundok at burol sa timbangan? So, mahirap intindihin pero makikita natin ilang kayang bundok at ilang burol ang meron tayo sa mundo. So sa ngayon meron tayong mga data kung ilan ang numbers ng bundok at maring valleys, pero ito po hindi sapat. Marami pang mga hindi na-discovered bundok at burol. So sino kayang tumimbang ng lahat ng burol at bundok sa buong mundo? So, Diyos lamang po ang makakagawa nito. So, pinakikita dito sa verse 12 na ang tanging Diyos ang makakagawa nito dahil walang hanggan ang kanyang kakayahan. So, ang punto, walang anuman o sino man ang makakahadlang sa mga nais gawin ng Diyos. So, maalala natin si Pero sa Old Testament, si Pero ay sa Egypt, kanilang inalipin ang Israel at sila ay pinahirapan at pero sa pamamagitan ni Moises, ipinarating ni Moises ang kalooban ng Diyos na ang mga Israelita ay palayain upang sa gayon sila ay makasamba sa ilang. Pero hindi po ito sinunod ni Paro. Pero bagamat siya'y makapangyarihan, si Pero ay hindi nagtagumpay. Ang mga Israelita ay nakalaya at sila ay nakasamba sa Panginoon. At nung sila ay nasa ilang na, sila ay nilusob ng mga Amalekita. Gayunpaman, ang mga Amalekita ay hindi nagtagumpay. So, pinakikita po rito na walang sino mang makakahadlang sa mga gustong gawin ng Diyos. Kaya ayon nga po sa Isaiah chapter 46, 9b verse 10, sabi po rito, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So pinakikita po rito sa ating binasa na hindi po dahil sa atin, hindi dahil sa katangian natin o kung sino tayo, kaya ito ay ginagawa ng Diyos. Ginagawa po ng Diyos ang mga ito, ano po sabi? Para sa kanyang kaligayahan. Para sa kanyang kalwalhatian. Kaya po ito ay ginagawa ng Diyos. At pangalawa pong katangian ng Diyos sa ating tutunghayan, ang Diyos ay walang hanggan sa karunungan. Sabi sa English, God is infinite in wisdom and knowledge. So pakibasa nga po ang Isaiah 40 verses 13 to 14. Sinong pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon at bilang kanyang tagapayo ay nagturo sa kanya. Kanino siya humingi ng payo upang maliwanagan at nagturo sa kanya sa landas at kaparuan.
at nagturo sa kanya ng kaalaman at pakilala sa kanya ng daan at patunan. Salamat. Ayon sa verse 13 to 14 na binasa, ang Diyos ay walang pumapatnubay sa Diyos. Wala siyang tagapayo. So, sufisyente ang Diyos dahil walang pumapatnubay sa Kanya, walang tagapayo. So, ang punto, walang sino mang magsasabi na nagkamali ang Diyos sa Kanyang pinahihintulutang mangyari sa mundo o sa personal na buhay ng mga tao. Halimbawa, ang pagpapahintulot ng Diyos na pumasok ang kasalanan sa mundo. Hindi po nagkakamali ang Diyos dito. May sarili siyang layunin kung bakit pinahintulutan ng Diyos na pumasok ang kasalanan dito sa mundo. At gayon din sa pagpili ng Diyos na kanyang ililigtas. So malaya po ang Panginoon na pumili ng kanyang ililigtas. Gayon din sa personal experience ni Job. At pamilyar po tayo sa nangyari kay Job. Ginamit po ng Panginoon ang Job Law para pahirapan si Job. So ano nga ba yung nangyari kay Job? Nawala yung kanyang mga ari-arian, namatay ang kanyang mga anak, at siya ay nagkaroon ng sakit na nagpapahirap sa kanya. So makikita po natin sa personal experience ni Job na ang Diyos ay walang hanggan sa karunungan at pinapayagan niya na mangyari ang gusto niyang mangyari. So, bagko sa kagaya ni Apostol Pablo, hindi natin dapat tanungin ang Panginoon kung ano po ang nangyayari. At sana gayon din ang attitude nating mga mananampalataya, kagaya ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11 verses 33 to 35, kung saan si Apostol Pablo ay namangha sa karunungan ng Diyos. At ayon nga po dito sa Romans chapter 11 verse 33 to 35, sabi po rito, "O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay sa kanya at siya'y mababayaran?" So yun po yung personal na pagkamangha. So nauwi po ito sa paghanga, sa pagkamangha ni Apostol Pablo nung malaman niya, nung makita niya ang walang hanggang karunungan ng Diyos. So ang pangatlo pong katangian na ipinakita sa atin, ang Diyos ay walang hanggan sa kapangyarihan. God is infinite in power and might. Pakibasa nga po ang verse 25 to 26. Kaninong ninyo ako itutulad, upang makatulad niya ako, sabi ng banal. Tingnan niyo ang inyong mga mata sa itaas, at tingnan ninyo kung sinong lumika ng mga ito. Siya ang naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila ayon sa pangalan, sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At dahil sa siya ay malakas sa kapangyarihan, ay walang nagkukulang. Salamat po, Kuya Ferdy. At ayon po sa binasa, makikilala natin sa ating bit na walang maihambing sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan ay makikita sa kanyang paglikha. So ito po yung nakita natin sa binasa ni Kuya Ferdy. At dahil sa kanyang walang hanggang kapasiyahan, ang Diyos ang nagtatag sa kanyang hukbo. Ito rin po nakita natin sa binasa. Siya ang nagtatag ng hukbo
siya rin ang nagbigay ng pangalan sa mga hukbo, kaya tinatawag ng Diyos ang kanyang hukbo ayon sa pangalan na kanyang ibinibigay. At ang punto po rito, magagawa ng Diyos ang kanyang ninanais gawin habang hindi niya nilalabag ang taglay niyang katangian. At ayon dito kay Derek Thomas sa kanyang article, God's Sovereignty and Our Responsibility, na matatagpuan po natin sa www.gigoner.org. So ito po ang sabi ni Derek Thomas. God's power is not absolute in the sense that God can do anything. Sabi po, potestas absoluta. Rather, God's power ensures that He do all that is logically possible for Him to will to do. He cannot deny Himself. For example, sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2 verse 10, kung tayo ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat sapagkat hindi niya may pagkaila ang kanyang sarili. So, ipinapakita po dito ng Diyos ay tapat sa mga mananampalataya at ito ay hindi magbabago. So, kahit na ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ay bumabagsak sa kasalanan kapag sila at hindi sila nagiging tapat sa Diyos, ang Diyos ay nananatiling tapat sa Kanya. At makikita po natin dito yung example po ni Haring David. Si Haring David po ay nakagawa ng kasalanan. Ang kasalanan po ni Haring David ay pagpatay at pangangalod niya. So, dahil nga po tapat ang Panginoon kay Haring David, si Haring David po ay nakapagsisi at siya po ay nagpatuloy na pagiging hari at patuloy na ginamit ng Diyos. Pero makikita po natin dito na ang bunga ng kanyang ginawang kasalanan. So lahat ng kasalanan ginagawa ng tao, maging pinatawad na ito ng Diyos, ay nagbubunga pa rin sa tao. At base po doon sa ating ipinahayag na katangian ng Diyos, meron po tayong conclusion na dapat malaman at nakita po natin ang katangian Diyos na sinasabi rito. Ang Diyos ay walang hanggan sa kakayahan, ang Diyos ay walang hanggan sa karunungan, ang Diyos ay walang hanggan sa kapangyarihan. So ano kaya ang implikasyon nito sa ating? Ano ang implikasyon nito sa mga mananampalataya at sa hindi mananampalataya? So, makikita po natin ang konklusyon natin dito, walang anumang kapangyarihan ang sangnilikha ang maaaring makapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi po sa English, no power in creation can usurp the power and might of God. Basahin po natin ang verse 21 to 23. Di ba ninyo nalaman? Di ba ninyo narinig? Di ba sinabi sa inyo mula ng una? Di ba ninyo naunawaan bago pa inilagay ang mga pundasyon ng lupa? Siya ang nakaupo sa balagtok ng lupa at ang mga naninirahan doon ay parang mga balang. Siyang naglalagdag ng langit na parang tabing at inilalagdag ang mga iyon na parang tolda upang tirahan, na dinadala sa wala ang mga pinuno at ginagawang walang kabuluhan ang mga puno ng lupa. Maraming salamat po, Ate Mayen. So, pinapakita po dito sa binasa ang mga kapangyarihan ng tao na sa kanilang larangan. At dito binanggit, pinuno. Nung lumang tipan, ang tawag po doon, mga princes and judges.
Ito yung nagpapakita na lahat ng kapangyarihan ng tao sa kanilang panunungkulan o kaalaman. Sa panahon natin ngayon, itong mga pinunong ito ay maaari nating tawagin na sina Donald Trump ng Amerika, si Vladimir Putin ng Russia, si Xi Jinping ng China, at ibang mga leader ng mga bansa na kilala sa kapangyarihan. So ito po ang kanyang binigay na example, ang mga pinuno na mga makapangyarihan at may mga kaalaman. At sinabi rin dito na naglalakad ng langit na parang tabing. So ang ipinapakita po rito na kahit ang kalikasan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, ang pwersa ng kalikasan tulad ng lindol, tsunami, volcanic eruption, matinding init at labig, at ang iba pa ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. At meron pong malaking kinakaharap ang ating mundo, at ito nga po ay ang climate change. At maraming bansa po ang nagkaroon ng mga research sa usaping ito. At meron nga nagtayo pa ng mga organization, paano nila mamitigate, paano nila masosolve ang problema ng climate change. So, napakabigat po nito dahil malaki ang dinudulot itong pinsala sa kabuhayan ng tao. Maging sa pagpaplano dahil sa climate change, nababago ang mga pagpaplano dahil nga pabago-bago ang panahon. So, ang punto, walang kapangyarihan, talino o modernong imbensyon ng tao ang lubos na makakatalo sa bagsik ng kalikasan. Ngunit ang bagsik ng kalikasan ay walang magawa kundi magpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. At sabi nga po dito sa awit 135, verse 5, sabi po rito, ginagawa ng Panginoon anumang kanyang kinalulugdan sa langit at sa lupa, sa mga dagat at sa lahat ng mga kalaliman. So makikita po yun ay gawa ng Diyos. Siya po ang nagpapadala nito. At tanging makakasolve lamang ng mga problemang ito ay ang Diyos lamang. At ang pangalawang implikasyon ng katangian ng Diyos, walang sino man ang hindi magbibigay suling sa Diyos. Nothing in human creation is not accountable to God. So, pakibasa nga po ang verse 27 to 28. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay linit sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang katulad ko. Hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya nangihina o napapagod man, walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. So, pinakikita po rito, lahat ng iniisip at ginagawa ng tao ay nalalaman ng Diyos. Alam ng Diyos ang ginagawa nating lihim na kasalanan. Alam ng Diyos ang motibo ng lahat na ginagawa ng tao. Alam din ng Diyos ang lahat ng pinaplano ng tao. Kaya nga po, kahit mananalangin pa lang tayo, alam na ng Diyos yung ating ipapanalangin. At ayon nga po sa awit 139, verse 4, sabi po rito, bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. So alam na lahat ng Diyos ang nasa loob ng tao. So wala tayong maitago sa Panginoon. At ito ngay naipaliwanag na kita. At sabi rin po sa Hebrew chapter 4 verse 13, sabi po rito,
At walang nilalang na nakukubli sa harapan ng Diyos, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata ng Diyos na ating pagsusulitan. At dito po, hindi lalampasan ng Diyos ang paghatol sa bawat tao sa mundo. At dahil po ang Diyos nga po, dahil ang Diyos ay may karapatan sa atin. Siya po ang dumalang at dahil siya ang dumalang, ang Diyos ang may karapatan sa lahat ng tao. Kaya ang hinihingi ng Diyos sa tao, inuutos ng Diyos sa tao, sundin ang lahat ng kanyang inuutos. At naalala ko po nung huli ako nagturo sa Bible class, at pinag-aralan po natin ang karapatan ng Diyos, at may 3 karapatan ng Diyos ang ating natutuhan. Una, yung karapatan ng Diyos bilang manglilikha. So may karapatan ng Diyos sa atin bilang maglilikha. So siya dapat tayo ay nagpapasakop bilang sa Diyos na ating manlilikha. Karapatan ng Diyos, ang pangalawa, na mapaglingkuran. So, dapat po natin kilalanin dahil nga siya ang Diyos, dapat natin siyang pagmapaglingkuran. So, marami pong kaparaanan ng paglilingkod sa church, ganyan din sa personal calling ng bawat mananampalataya at karapatan ng Diyos na walhatiin. So, yan po ang hinihingi ng Diyos. At ito po ba ay kaya nating gawin? So, hindi po natin ito kayang gawin. Kaya ang punto nga po, dito sa ating mga binasa, mananagot ang lahat sa Diyos dahil siya ay hindi malayong tagapanood lamang ng tao, walang makakaligtas sa hatol ng Diyos. So, dahil nga po tayo ay hindi perfectong nakakasunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ay hindi makakaligtas, hindi po tayo makakalusot sa paghatol ng Diyos. So, may nagsasabi ang Diyos ay pag-ibig. Bakit siya hatulan? Ang sagot po, bagaman ang Diyos ay pag-ibig, siya rin ay makatarungan. Kaya ang lahat ay haharap sa Panginoon para hatulan. At ang hapon po dito sa ating pag-aaral, sa ating pong binasa, matakot ko sa iyong pananagutan sa Diyos. At basahin po natin ang Ecclesiastes chapter 12, 13 to 14. Pakibasa nga po, Ecclesiastes chapter 12, verses 13 and 14. Mga ngaral sa Tagalog. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Maraming salamat po. At pinakikita po rito ang hamon sa ating lahat. Matakot tayo sa Diyos. Yung po ang sinasabi ng aklat ng mga ngaral. Matakot tayo sa Diyos. At kapag tayo ay natakot sa Diyos, sabi nga sa Biblia, the fear of God is the beginning of wisdom. So, ang takot sa Diyos, ito po ay nagtuturo na may tagapagligtas. At ito ay si Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. At para po tayo ay maligtas, dapat tayo magsisi sa ating kasalanan at manampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas.